Eto isang patunay na sinasabi ko na obvious na talaga namang kahit anong sabihin ni Tambaluslos sunod. Kaya nga sabi ko, may problema ako doon sa mga congressman na parati ang labas sa media. Iyaan ay mga tuta ni Tamba. Inunaan nila Union 1st District Representative Paulo Ortega ang pahayag na Attorney Ruth Castelo, spokesperson ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng impeachment case. Ayon sa abogada, sakaling pabora ng Korte Suprema ang petisyon ni VP Sara na ibasura ang impeachment case, mapalad umano ang bansa dahil makatitipid ng milyong-milyong piso. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Ayon kay Congressman Ortega, dapat maging maingat si Attorney Castelo at patunayan ang mga sinasabi nito. Tanong din ito, hindi naman siguro aabot ng mahigit 600 million pesos ang gagastusin sa pagsagawa ng impeachment trial. Baka kailangan nila ng matrix saka cost-benefit analysis. Siguro hindi naman naabot ng 612 million yung gastos sa impeachment. Kabilang sa mga aligasyon. Okay, balik natin doon. Nakita nyo yung pag-e-explain nitong si Atty. Castelo, yung spokesperson ng OVP, ng Office of the Vice President, o spokesperson ni VP Sara. Very professional, di ba? Ang layo doon sa style ni Claire. Di ba? Yung tanong sa kanya, sasagutin niya lang nang walang patutsada. Natural. Spokesperson yan eh. So, she will speak in behalf of the Vice President. No? Nang walang pitik, nang walang patutsada, kasi hindi naman siya vlogger eh. Spokesperson siya, hindi naman siya politiko. So sinasagot lang niya na may gastos. Totoo ba na may gastos ang impeachment o wala? Diba? Yun lang naman eh. Kasi ang ano dito, malaki ang matitipid. Ang punto lang naman dito ng spokesperson, malaki ang matitipid natin na considering na pagdating sa dulo, nagpakapagod tayo, nasayang yung buwis ng taong bayan, ginastusan to. For the meantime, maraming hindi maasikaso ang Senado, katulad nung dapat ang iniimbestigahan dyan, yung pagkamatay ni Tantoco, yung etong kay alias Rene. So meron sila mga talagang lehitimo na dapat i-discuss dyan sa Senado na hindi sila makapag-hearing because of this impeachment. So masasayang yung pera ng taong bayan dahil natural may gastusin dyan. Hindi naman po pwedeng walang gastusin yan. At the same time, hindi sila makapagtrabaho. So sinagot lang niya ng kung ano yung talagang mangyayari. Wala naman siyang pinipitik. Itong balbasarado na ito, hindi ko alam kung ito ay ganun eh. Diba? But anyway, alam mo yung pinapaandar niya yung katarayan niya. Naku, duda ako sa balbas mo. Katsoli, baka nainggit ka sa balbas. Hindi, medyo ano. Anyway, lagi ito may patutsada. You will react to a very professional statement coming from the spokesperson that way, na may patutsada. Buti sana kung ang reaction niya ay parang si Claire. Di ba? Ang usapan dito professional eh. Tapos yung reaction mo, parang pitik na ano. Di ba? May intriga. Di ba? Hindi naman ganun. Kung sana si Claire, di sana inintriga mo rin. Para, pwede kayong mag-ano-ano. Di ba? Lumabas yung pagka-unprofessional nitong tao na ito. Nagpasa rin siya na hindi naman siguro gagastos ng 600 million kasi yun daw yung issued nila sa impeachment. Hindi. 150 million lang yung confidential funds ni BP Sara. At i-remind kita, magkano ba ang confidential funds ng presidente ni hindi kayo umiimik? Si Tambaluslos, magkano ba ang confidential funds? Umiimik ba kayo? Yung sinabi ni Tiangco na ang pumirma dyan sa impeachment na yan ay binayaran sa pamagitan ng proyekto. Di umano, sabi ni Tiangco.
Sinagot nyo ba? Hindi kayo sumagot. So, anong punto rito? Nakikipagtarayang ka lang, dahay. Pero ipokrito kayo. Huwag niyo sabihin yung confidential funds. May confidential funds sa presidente, meron din sila. Kayo nga yung pagpirma nyo lang. Kung susundan natin yung sinabi ni Chanco, illegal. Kaya nga, ang punto dito nung spokesperson ni BP Sara, kung paaabutin pa natin yan, tapos tatapusin yan, masasayang oras natin, yun naman pala, i-declare ng Supreme Court na void ab initio, void from the beginning. So it is as if hindi pwede magkaroon ng impeachment dahil from the start, illegal ito. From the start, void to. Invalid. So kahit anong maging resulta sa impeachment, na-convict man si BP Sara or hindi, illegal yun pag dineclare. Kaya nga sabi, antayin muna natin yung pinapagawa ng Supreme Court. Di ba pinasasagot kayo, pina-explain? Pina-explain sila bakit yung tatlo anong nangyari at ba't yung pang-apat lang ang ipinasa ninyo. Ang explanation diyan, dapat 1 year bar rule. Sa isang taon, isa lang ang isasampan yung impeachment kay BP Sara, naka-4. Kaya nga nag-react na ang Supreme Court, sumagot kayo. Bakit kayo nakikipaglaban ng tarayan sa media? Sagutin niyo yung Supreme Court. At pag dineclare ng Supreme Court, na okay, legal yan, tama yan, then we proceed. Paano kung sinabi niyang hindi? Di nag-grandstanding lang kayo, gaga! Nagamit nyo lang yung pera ng taong bayan. Sinayang nyo oras, ang daming imbestigahan. Dapat imbestigahan pa nga si Risa Ontiveros tsaka si Alias rin eh. Oh. Dapat nga iniimbestigahan yung pumirma. Bayad daw. Sabi ni Chanco, naiintindihan mo na, dahay? Oh. Kaya may problema tayo sa ganyan. Alam nyo, may proper. Okay? Huwag kang pupunta sa isang formal occasion nang ikaw ay nakamaong at naka-Jordan shoes. Okay? Ngayon naman, huwag kang pupunta sa basketball court na naka-Amerikana. Anong pinupunto ko rito? Napaka-professional ng datingan ng statement ng Office of the Vice President. Yung datingan mo parang si Claire or parang bakling na nakikipagtarayan. Huwag niyong dalahin yung ugali niyo sa probinsya na para kayong pinabili ng suka sa kanto tapos ginawa kayong congressman. Ayusin po natin. Pag time ng birahan, sige, mag-asaran tayo. Magbirahan tayo. 'Di ba? Pero pag professional lang datingan, ilagay nyo sa ayos. Huwag ka mag-Jordan shoes sa formal gathering. Brad! Ay, sis. Ay, nako. Gastos sa impeachment. Kabilang sa mga alegasyong ibinabato sa Vice Presidente ang maling paggamit nito ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education nang si VP Sara pa ang kalihim ng kagawaran. Nauna nang ipahayag ni Senate President Cheese Escudero na kulang 1 milyong piso ang inaasahang gastusin ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pinakahuli namang statement ni Senator Joel Villanueva, sa August 4 pa posibleng mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Rosa Licoz, Alam mo, simple lang naman, Ortega. Sumagot kayo. Pinasasagot kayo ng Korte Suprema. Daanin natin sa proseso. May proseso po ang ating bayan. Huwag kayong nagmamadali. Kung inaksyonan nyo yung first complaint, di wala sanang issue. Nagmamadali kayo, ang tagal nyong bininbin yung 3 complaint. Nag-react kayo dun sa pang-4 na. Tapos fast forward pa. Huwag nyo pinupuna yung mga puwing sa mata ng ibang tao. Tingnan nyo yung troso sa mata ni Tambaloslos. Tingnan mo yung troso sa mata mo.
Huwag kayo ipokrito.